Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako sobrang galit ni Larry Gadon. Grabe mga kabibig, parang gustong manakit. Talagang all out ang kanyang emosyon na talagang dismayado siya sa resulta sa desisyon ng Korte Suprema laban sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Talagang binastos niya ang 13th Justice ng Korte Suprema at tinawag niya na tuta ng mga Duterte. Hala, parang wala ng respeto si Gadon, no? Dapat sana hinay-hinay lang siya kasi ang pinasalitaan niya ang Korte Suprema, ang 13 justices, pero parang wala nang wala nang pakialam si Gadon. Well, nawala ng lisensya. So, wala na siya pakialam. Baka sobrang confident ni Gadon kasi nasa pananabaho ni Bongbong Marcos. So, sa kanila ang gobyerno ngayon, sa kung anong sasabihin niya, may, masandigan siya, si BBM. Kaya ang mga tao ay natatawa na lang ni Larry Gadon sa kanyang banat sa Supreme Court. Sabi niya, ang Supreme Court ay tuta ng mga Duterte. Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Poverty Alleviation. Na-alleviate na ba ang kagutuman, ang poverty sa Pilipinas? Wait muna, ano bang mga programa ni Gadon? Nasasabihin natin effective ang kaniyang as a presidential advisor. So it means mga-advise siya kay BBM kung paano susolusyonan ang kagutuman, ang kahirapan sa Pilipinas. Pero bakit hirap na hirap pa rin ang Pilipinas? May mga programa ba si BBM na galing sa advice ni Larry Gadon? Yan ang mga tanong na maraming netizen. Kung si Gadon ay mahilig mambara, mahilig mambastos, lalo na sa Korte Suprema, dapat sana meron siyang ipapakita na achievement sa pagiging presidential advisor for poverty alleviation. Talagang frustrated si Gadon dahil sa kanyang sa desisyon ng Korte Suprema. So heto kabibig ang reaksyon ni Larry Gadon at marami ang natawa. Bakit daw itinaon ni Gadon sa sona ni BBM ang kanyang pambabasto sa Korte Suprema? Hala ka, Gadon, paano yan? Ito na. To even out political scores. Wala namang political scores na tinitingnan dyan eh. Again. Paano to even out political scores? Wala namang political scores na tinitingnan dyan eh. Paano nila lalampas sa isip nila yung meron certification ang AFP na yung 15 million na sinasabi ng OVP na binigay nila sa Armed Forces of the Philippines sa isang youth seminar nila, sabi ng AFP, wala kami nare-receive. So doon pa lang halata mo na ninakaw yung pera eh. Tapos sasabihin mo political score. Paano na yung mga Mayor Grace Piatos na Gadon, nga doon, hindi mo talaga naintindihan ang desisyon ng Korte Suprema. Ang desisyon ng Korte Suprema na i-unconstitutional ang impeachment case ni VP Sara, hindi yung it's all about yung 1-year bar rule. Doon nagkamali eh. Pero hindi inabsuelto ng Korte Suprema yung mga kaso ni VP Sara. Stop talking about the cases. Talk about the 1-bar rule. Kasi palaging pag i-interview ka, it's all about mga piatos, mga ganyan. Wala naman nagpo-question dyan eh. Hindi naman sabi ng Korte Suprema na, si VP Sara hindi guilty dyan. Huwag yung kasuhan kasi hindi siya guilty dyan. Wala namang sinabi Ang sabi ng Korte Suprema, kung gusto nyo ulit mag-file ng impeachment, mag-file kayo. Tapos, itong kasalanan ni VP Sara, hindi namin siya inabsuelto. Unconstitutional ang impeachment dahil sa 1-year bar rule. Yun, Gadon. Ng PSA that there are above 900 individuals in the list are not existing. Wala mga birth records. Paano mangyayari yun? Even si Chel Jokno, nagrereklamo, bakit yung pangalan niya nandun? Political score pa rin yun. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta, ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar.
So, ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Hala, grabe yung galit ng Gadon, no? Talagang kinumpara niya si VP Sara at yung nadisbara siya ng Korte Suprema. Naku, paano to Gadon kung makita ito ng Korte Suprema at i-contempt kanila? Paano yan? Diba? Naku! Si Bismondo na yan, puta ng Duterte yan. Actually, you mentioned about impeachment if ever in-file by 2026. Well, hindi na natin malaman dahil sobrang delay na yan eh. Tsaka yung mga reasons nila like Sara daw was denied due process. Anong denied due process pinagsasabi nyo? Ilang beses sa hearing dito? Ilang beses siya nag-appeal? Ilang beses siyang ayaw pumunta? Ilang beses tinatawag yung mga officials yan? Absence of due process pa rin yan? Anong absence of due process? Pangalawa, yung kaso, hindi daw pwede itawid sa 19th Congress to 20th Congress. Anong dahilan? Iisang kaso lang naman yun. Dahil kasi, you meant to tell me parang isang case na i-file sa NPC, na-elevate sa RTC, na-elevate sa Court of Appeals, na-elevate sa Supreme Court. You mean to tell me that there are 4 cases? Hindi, iisa lang yun. Tumawid lang kasi may mga steps na sinusunod. Saka sinasabi, wala ro due process. Exactly, yung na nga Senate hearing, yung na nga yung magbibigay ng due process because that is precisely the trial. So ano pinagsasabi ng Supreme Court? Talaga lang kasi maka-Duterte sila. Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Hala. Ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. So yun ang statement ni Gadon. Therefore, nag-conclude siya, lahat ng mga justices, yung 13 justices na unanimously bumuto sa impeachment ni VP Sara as unconstitutional ay tuta ng mga Duterte. Naku po, kung malaman ito ng Supreme Court, naku, ano kaya ang maging reaction ng Supreme Court? Sabi naman ni Tio Moreno, kaya disbarred ka eh. Nagtawanan. Well, third time is a charm. Ika nga, third time na madisbar. Ito na. Maraming mga komento dito mga kabibig ha. Galing sa ating mga netizen. Ito pa, mga komento ng kabibig. Basahin natin. Ito pa. Coming from a disbarred lawyer. Wow, nakakahiya naman. Oh. The disbarred man once again talking peanuts. Lol. Attorney Pasio is watching you. Baka isama kanya ng kakasuhan. Naku. Ayun ma. Pag na-disbar, silent na lang. Mas magaling pa yung 13 justices kumpara sa'yo. Oh, you have nothing to lose naman, Gadon. Lawyer na walang lisensya from Christine Joyce. Ito pa. And now the end is near. And so, 2028 is facing. Malapit na. Kaya ka na-disbar. Habas yung bibig mo. One of this day naman. Kalma lang, Gadon. Baka ma-heart attack ka. Ito pa. Nagsalig ka, kay di na ka ma-practicing lawyer, kaya na-disbarred ka naman. Yun ang mga ilang mga komento ng ating mga netizen na tawang-tawa sila kung bakit sobrang galit ni Gadon. Paghilom, disbarred lawyer. Disbarred. Ito yung mga, accept nyo lang sir na lagapak na kamo. Ito pa, Supreme Court yun, Gadon. Mahiya ka naman sarili mo. Na-disbar, diba? Tapos sabihan mo ang mga justices na tuta ng mga Duterte, nakakahiya. Contempt is waving, Gadon. Hintay ka lang. Hala, too much talking na out of line in the words of attorney, no case. Hala, yun ang sabi ng mga netizen. From a disbarred lawyer, sasabihan mo na tuta ng mga Duterte ang 13 justices. Hala. Ito na. Look who's talking, a disbarred lawyer versus 13 justices. Oh. So yun mga kabibig, ang komento ng ating mga netizen na parang na-shock sila na ganun magsalita si Gadon. We know already na ganun magsalita si Gadon, no? Pero presidential advisor ka, Gadon, and you're bringing the name of the president. Kung ano mong dakdak na ginagawa mo, it will reflect on BBM. Magbubumerang yun kay Pangulong Bongbong Marcos. We know na meron kang attitude na ganyan, pero meron kang posisyon sa gobyerno. O dapat hinay-hinay ka lang, or maybe in a subtle way to explain yourself. Yung hindi yung parang you're concluding na tuta ng mga Duterte ang 13 justices, parang nakakababang pagtingin at maapektuhan si Pangulong Bongbong Marcos dyan.
Diba? So it means kung ano mga sasabihin mo, posibleng napag-usapan yun ni Bongbong Marcos. So posibleng posibleng you share your thoughts kay Bongbong Marcos because you're one of the presidential advisor. Poverty pa naman ang inyong line of service, pero walang nakitang poverty alleviation ang Pilipinas ngayon. Kaya kabibig, sabi nila, isama yan si Gadon, nakakasuhan. Nako po, paano yan? Sabi ni Atty. Topacio na sa Wednesday, may sasampulan silang kakasuhan yung mga taong sobrang binastos ang Korte Suprema. Nako, paano yan kung masali si Gadon, no? Sabi niya si Percy daw, pero hindi pa natin alam. Maghintay tayo sa final na statement ni Atty. Topacio. Si Atty. Topacio ang spokesperson ng PDP Laban regarding on impeachment matter. So, siya yung tagasagot sa mga questions about impeachment matters ni VP Sara Duterte. So ngayon, baka si Atty. Topacio is just, taking some, finding some documents or videos like this na pwedeng magamit. Naku po. Ay, naku, exciting ang ilang mga days ahead kung ano pa ang mangyayari. Lalo na ngayon after ng SONA ni BBM. Meron kaya siyang mga promises again? Or yung mga promises niya noong third SONA, meron na ba siyang ibibigay ng mga data, ng mga achievements na sabihin natin ay achieve? What do you think, mga kabibig? Achieve ba ni BBM yung kanyang SONA third SONA? Or pinagpatuloy lang niya ang kanyang mga promises hanggang fourth SONA? Or budol again? Itong si Larry Gadon, may kalalagyan ba sa kanyang pagbabastos or binastos niya ang 13 justices sa Korte Suprema na tinawag yung tuta ng mga Duterte? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Naintindihan natin ang emosyon ni Gadon because alam naman natin, nasa side siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang isipin niya, meron siyang katungkulan sa opisina or sa government ni Pangulong Bongbong Marcos. So maghinahina siya sa mga words because it will reflect on Bongbong Marcos. Magbubumerang doon. We don't know. Alam niyo naman ang tao, different interpretation, different observations, diba? Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.